Rainy Sunday! Grabe dito sa Japan. Ang lamig na, umuulan pa, kaya naisip kong magluto ng pampainit. So kahit anong gulay ang ilagay nyo, igisa nyo lang, tapos lagyan nyo ng beef broth, tapos ilagay nyo na yung cubes na yan. Yan yung curry cubes. So ang ginawa ko is vegetable curry. So imbis na nan ang ilagay natin, or rice, udong ang ilalagay natin. Sabi ng India kasi, pwede rin daw ang udong. So actually, ang galing sa India, yung recipe na yan. So ginaya lang natin dito sa Japan. Pero sa akin, wala akong meat, wala akong nilagay, kundi vegetables lang. Kasi nakita ko yung recipe na yan sa school ko. So ginaya ko lang siya. First time ko rin ginawa yan. So ayan, papatikman na natin kay Bebe. Favorite niya kasi ang udong at saka ang curry. Kaya pinagsama ko siya. So ngayon, gagawa naman tayo ng tartar sauce. Yung tartar sauce, gagamitin natin mamaya. Meron yung cream cheese, tapos mustard, tapos nilagyan natin ng lemon, mayonnaise, salt and pepper, tapos mustard uli para lang may kulay ng konti, nutmeg, oregano, mix lang natin yan. Kung wala naman kayong mga spices, okay lang din naman. Ako kasi meron. So ayan, meron akong parsley. Maarte kasi talaga ako, kaya gusto ko nilalagyan ng mga ganyan-ganyan para masarap. May parsley siya. Tapos nilagyan ko rin siya ng cheese. Hindi ko na lang napakita sa video. Nilagay ko siya dyan para madaling ilagay sa mga platito. Nahihirapan kasi akong yung patulo-tulo. So ayan, yung fish fry na gagamitin natin. Gumawa tayo ng fish na fillet. Lagyan natin ng salt and pepper. Tapos syempre para may option, gumawa din ako ng breast chicken. Salt and pepper pa rin siya. Tapos, i-massage natin yung breast niya. Parang ang laswa yata massage yung breast niya. Pero yan, ayan naman yung gagamitin natin sa fry. Gumawa ako ng soy milk, tapos 2 eggs, tapos flour. Tapos, pag nakita yung consistency niya, ganyan na, tapos na yan, dyan natin siya gagamitin ngayon. Ilulubog natin yung fish, tapos ilalagay natin sa breadcrumbs. Actually, first time namin gagawin to, kaya wala pa kaming experience. So, siya ang gumagawa. Siya ang pinagawa ko kasi para safe. Kasi food naman nila yan eh. So, alam niya kung paano ang gagawin. Ako lang ang nag-prepare. So, ayan, ilagay natin sa deep fry na mantika. Kailangan lubog siya. Gagawa pa ulit tayo ng isa pa. So, actually, madalas namin nakakain yan sa restaurant. So, naisip namin, gawin namin sa bahay. Kasi nga, ayaw na namin lumabas. Ayaw na namin, takot na kami sa labas. So, dito na lang namin ginagawa lahat ng buhay-buhay namin. So, ayan, hindi naman, tinry lang namin para, ano kayang itsura kung yan ang gagawin natin sa bahay. So, yan lang naman lahat ang ipiprepare nyo. Pagkatapos, ayan, i-deep fry uli natin siya. Ayan. Actually, enjoy siyang gawin sa bahay. Nakakatuwa siya. Akala ko nga, mahirapan ako, may hassle. Pero, nag-enjoy ako kahit mahirap siya. Kasi, ang sarap kumain yung ganyan eh. Parang, pag bagong luto, kakainin mo agad. So, syempre, habang naghihintay namin maluto siya, kailangan may gawin kami. Maglalaklak muna kami. Kailangan namin magkampay. Dito sa Japan, kailangan, bago kumain, may kampay. Charot. Kami lang ata yun. Okay, next. Next video tayo. Ayan, nagkampay na kami. Kaya lang, gusto na namin mamulutan. Kaya ayan, hanguin na ang isda. Ayan. So, syempre, patuluan natin ng konti. Tapos, ayan na siya. Ayan, kumuha na ako ng isang, di na ako makatagal. Diyan na ngayon, eksena si tartar sauce. Ayan. O, diba? Siya naman, sarap na sarap at in love na naman sa akin. So, yun yung second batch, chicken. Grabe yan, sarap din ng chicken. So, ayan, hindi kami nabigo sa ginawa naming experiment dito sa bahay. Super masarap siya. Tapos sabi niya, patakan daw namin ng lemon. Tapos tinry namin magpatak ng lemon. Ang sarap pala pag sa chicken, nilagyan mo ng lemon, tapos tartar. Tapos nag-mash ako ng tofu, nilagyan ko ng sesame dressing, tapos yan, yung tofu ang ginawa kong dressing. Kasi favorite namin talaga ang salad, kahit anong klase ba sa salad. Para maiba naman yung dressing, ginawa kong tofu.
Siyempre, hindi siya magtatapos sa ganyan. Kailangan may dessert siya. Naisip ko naman, itong binigay sa akin ni Leia na pasalubong is gawin kong cake. Para dumami yung ano niya, dumami siya. Kasi tinan mo, ang konti lang niya, oh, 'di ba? Ang bango niya nung habang hinihiwa ko. Kasi pagtanggal natin dyan, kailangan nating hiwain ng maliliit. Kasi gagawin nga natin cake. Mag-prepare tayo ng 1 cup ng warm milk. Tapos maghiwa tayo ng dried mango. Ihiwain natin yan. Kaya lang naisip ko parang hirap na hirap ako sa kaya gumamit ako ng gunting. So naisip ko matalino rin pala ako kahit papaano. Naisip ko pa yan ha. So ayan, ibabad natin siya ng 10 minutes dyan para lang lumambot siya. Naisip ko lang. First time ko lang gagawin yan eh. Ayoko lang masayang yung mango. So ayan, nag-prepare na ako ng baking pan. Tapos 4 eggs. Kailangan natin ng 4 eggs dyan. Tapos 300 grams ng white sugar. Tapos 1.5 cup ng canola oil. Vanilla yung pinapatak ko na yan. Pero kahit wala yan, okay naman. Maarte lang talaga ako. So, ayan. Kailangan nating i-mix yan. Tapos gagawa tayo ng flour. Yung ilalagay natin dyan. Yung flour naman, nilagyan ko rin siya ng cinnamon, nutmeg, tapos salt, baking powder. Kahit wala naman yung nutmeg at saka yung cinnamon, okay din naman. Maarte lang talaga ako. Habang minimix natin yan, ilalagay na natin yung flour natin, tapos yung mango, umeksena na dyan, biglang e-eksena, ayan yung mango. Huwag natin masyadong i-mix yung mango ha, so ganyan-ganyan lang siya. Tapos after natin i-mix, stop na natin, saglit lang natin i-mix yan. Kasi gusto ko, sa kamay ko siya kahaluin. Kasi ayoko nga madurog yung mango. Ayan, ganyan lang siya. Tapos ilagay na natin siya sa baking pan natin. I-bake natin siya ng 140 degrees or 150 degrees. Alin sa dalawa kung anong klase ng oven nyo. Tapos binake ko siya ng 45 minutes. Napakasarap nung ibabaw. Talagang pinili ko lang yung ibabaw. So, ayan. Hindi ko na napakita kung paano ko siya in-slice. Kasi kinakain ko yung ibabaw. Naglagay din ako ng cream cheese. Kahit wala din yung ibabaw na yan. Gusto ko lang maganda i-present para kay bebe ko. Paglagay ko sa table, maganda. Para ma-amaze siya, 'di ba? So, ayan, lalapang na ang bebe ko. Naggawa din ako ng coffee vanilla para sa kanya. O, 'di ba? Babush!